Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. Today is Monday at bangon na po tayong lahat para hindi malate sa opisina at sa eskwela. Simulan po natin ang panibagong linggo ng may panibagong pag-asa at pananaw sa buhay. And true enough, panibagong pag-asa nga ang sumibol sa bansa dahil sa pagkapanalo kahapon ni pambansang kamao Manny Pacquiao laban kay Brandon Rios. Congratulations Pacman at maraming salamat sa iyong kabayanihan. At mabuhay ang ating bansa. Simulan na po natin ang ating programa live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghatid ng ulat panahon. Araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona. Makakasama nyo ngayong Lunes simula ng panibagong linggo, November 25, 2013. Sa parehong araw na ito noong taong 1816, isinilang si Lewis Rutherford. Siya ang American astrophysicist at spectroscopist na gumawa ng unang telescope designed for celestial photography. Isa sa pinakamahalaga niyang kontribusyon ay ang classification scheme ng mga bituin base sa kanilang spektra. And right mga kababayan, sa puntong ito, diretso na po tayo sa ating weather updates. Ano nga kaya magiging lagay ng ating panahon? Magiging maulan nga ba itong Lunes na ating sasalubungin? Para po bigyan tayo ng linaw ukol sa aasang lagay ng ating panahon, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Harry, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan. Alright, Mr. Mendoza, dalawang low pressure area nga po, LPA ang nabuo, pero nalusaw rin ito naman over the weekend. At sa ngayon po ba, may namamataan ba tayong panibagong LPA o bagyo within the Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po sa satellite imageries at sa mga weather maps na ginagamit po namin, wala po tayong namamataan na low pressure area o sama ng panahon within the Philippine Area of Responsibility. Sa makatuwid po, magkakaroon po tayo ng medyo magandang panahon hanggang sa matapos po ang buwan ng November. Alright mga kababayan, good news nga po yan dahil inaasahan po natin na hanggang matapos ang buwan ng Nobyembre ay magandang panahon na pong iiral at hindi na po magkakaroon at wala na pong papasok na anumang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility. Mr. Mendoza, patuloy pa rin umiiral ang hanging amihan sa Ilagang Luzon at kaugnay niyan, magdudulot pa ba yan ng pagtataas ng gale warning? Anong mga baybayin po ba ang saklaw ng nasabing babala? Actually, totoo po na meron po tayong tail of the cold front, ito po, sa kanan. And then yung sa itaas po, meron po tayong northeast monsoon. At nakataas pa rin po yung gale warning sa hilaga ng Hilagang Luzon. Sa makatuwid, ang Hilagang Luzon o yung pong bahagi ng Hilagang Luzon na karagatan ay magkakaroon pa rin ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Magiging taas po ng alon ay 4.5 meters. Alright mga kababayan, inaabisuan po natin yung mga mangingisda po dyan na huwag na lang po muna tayong pumalaot nang sa gayon ay maiwasan po natin ang mga panganib na dulot ng rough to very rough na sea conditions. At Mr. Mendoza, bagaman nakaalis na po ng bansa si Bagyong Yolanda, mahalagang pag-usapan po natin ito dahil mainit pa rin usapin ang storm surge na idinulot nito. Kaugnay niyan, maaari po bang pakipaliwanag kung ano nga ba ang storm surge, paano po ito nabubuo, at anong pinsala ang idinudulot nito? Ano nga po ba yung pinagkaiba nito sa tsunami? Para po sa kaalaman ng lahat, tulad po ng ating nakikita, dahil nga po meron tayong storm surge na atin po nakikita, ang dahilan po nito ay yung malalakas na hangin na daladala po ng mga bagyo, lower atmospheric pressure, at meron po tayong malakas na mga pag-ulan, at meron pa rin, kumisan, meron po tayong high tide. Kaya nga po, tulad po ng ating nakikita sa larawan, tumataas nga po yung ating tubig sa karagatan, at kapag ka po malakas nga po yung mga pag-ulan at malakas nga po yung simoy ng hangin, daladala ng bagyong anumang dumaraan sa bansa Pilipinas, nakakaroon po tayo ng storm surge. Ang akin pong explanation sa storm surge ay ganito.
Ang storm surge po ay wave o sunod-sunod na nagtataasan at naglalakihang mga alon sa karagatan. Bunsod po ito ng bagyo, lalong-lalo na po ng typhoon. Tulad nga po ng nangyari sa Yolanda sa Kabisayaan. At yun po namang tsunami, yun po ay malalaki at matataas na mga alon sa karagatan. Bunsod po ito ng volcanic eruption o earthquake sa gitna po ng karagatan. Yun po, at dahil nga po sa tinatawag na storm surge, tumataas ang antas ng tubig sa karagatan, lumalaki rin po yung mga alon patungo po sa dalampasigan. At yung pong mga alon na yon ay pumupunta rin sa inland, sa mga lugar po na marami pong kabahayan, sa mga lugar po na marami pong mga building. Kung kaya't yung pong nangyari po doon sa Tacloban ay naranasan po nila ang malaking storm surge na naganap nito pong nakaraang November. Alright mga kababayan, wala na pong malilito ha dahil ayon nga po kay Mr. Mendoza, ganito po yan. Magkaiba po ang storm surge at tsunami. Ang storm surge nga po, tumataas ang alon sa dagat dulot ng malakas na bagyo. Samantalang kapag tsunami, tumataas po ang mga tubig sa dagat, dulot naman po yan ng pagyanig sa ilalim po yan ng dagat. O yan, wala na pong malilito at yan nga po, magkaiba nga po ang storm surge at tsunami na ating tinatawag. Mr. Mendoza, ito curious lang din po ako, no? Kasi kapag storm surge, gaano po ba kataas yung tubig na inaasahan natin? Nakadepende po ba yung taas ng alon sa kung gaano kalakas yung bagyo na tatama sa isang lugar? Oo, Hari. Kapag malakas yung ating bagyo, tulad noong nakaraang si Yolanda, umaabot yun sa 5 meters hanggang 8 meters, more than 8 meters yung kaniyang taas. Pero kung tropical storm lang yon, mga mas mababa sa mga 5 meters hanggang 7 meters lang ang aking palagay na sukat ng taas ng alon na tatama sa isang particular na lugar. Alright, Mr. Mendoza, kaugnay pa rin ng usapin sa storm surge. Is it the first time na nakaranas po tayo nito? Or nakaranas na rin po ba tayo ng mga ganito ng nagdaang taon? Kailan at saan po ba natin ito naranasan? Sa ngayon sa mga pagsusuri ko o sa aking pagre-research, noong 1897 at 1912, nagkaroon po tayo ng 2 storm surges. Ito po yung naganap sa Tacloban din, sa Leyte. Pareho pong lugar at yun nga po, kumitil po itong 2 surges na ito ng maraming tao. Salamat po sa Panginoon at ito pong buwan na ito ng nakaraan o nito pong November, ito pong bagyong si Yolanda, kaunti lamang po ang namatay sanhi po ng storm surges. Sa madaling salita, 3 times na po na naranasan ng bansa natin, lalong-lalo na po sa Leyte provinces na magkaroon ng storm surges. 3 times lang po. Alright, Mr. Sana po naman ay huwag na pong mangyari pa na magkaroon muli ng storm surges dito sa ating bansa. Alright, Mr. Mendoza, curious lang din po ako, no, nabanggit niyo po na kasi itong yung tatlong na naranasan natin na storm surge, sa Tacloban po natin yan na experience. Bakit po kaya palaging sa Tacloban tumatama itong mga storm surge na ito? Kalinsabay po ng mga bagyo ang storm surges. Totoo po yan. At dahil nga po tayo ay nasa buwan ng November at October, ang mga bagyo po ay tumatama sa parte po ng Southern Luzon, Visayas, and even Mindanao. Kaya po sa mga particular na nabanggit, doon po laging tumama yung storm surges. Kasi nga po, doon po nandoon yung mga bagyo. At sa tuwing buwan na pong iyaon, itinutulak po ng hanging amihan ang atin pong mga bagyo. And then, kalinsabay po ng mga bagyo, nagkakaroon nga po ng mga storm surges. At sa akin nga pong palagay, kung saan naroroon yung mga bagyo, doon din po naroroon ang storm surges. Kaya sa kasawiang palad po, lagi pong tinatamaan ang Leyte provinces, ang Tacloban, dahil nga po ito po ang lugar na lagi pong tinatamaan ng storm surges kasi nga po iyon po ay naaayon sa lugar na kinaroroonan po ng mga bagyo. Alright, Mr. Mendoza, at nako, maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging impormasyon tungkol sa storm surge. At ngayon naman, puntahan naman po natin ang kasalukuyang lagay ng ating panahon. Ngayong araw po ba ng Lunes, ano po bang maaasahan nating lagay ng panahon ayon sa 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? At bilang panghuli, no, paalala na lang din po sa ating mga kababayan given the said weather conditions.
Dito po, tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries na ito, meron po tayong tail and the cold front affecting northern Luzon. Pero kaalinsabay po ng pagkakaroon ng extreme ng tail and the cold front, sa extreme northern Luzon na ito, meron po tayong northeast monsoon. At dahil po sa northeast monsoon, ang Cagayan Valley, ang mga rehiyon ng Ilocos, rehiyon ng Cordillera, ang gitnang Luzon, kasama po ang Metro Manila, ay magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahinang pag-ulan. Sani po ito ng northeast monsoon and tail and the cold front. And then, ito pong Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay magkakaroon din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At ang tinatayang agwatang temperatura dito po sa Metro Manila ay mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. At akin po pinapayuhan ang lahat po ng lalabas ng bahay, lalong-lalo na po ang mga estudyante, lalong-lalo na nga po ang mga government workers at even private workers na magdala rin po kayo ng mga pananggalang sa ulan. Sapagkat meron po tayong inaasahan dito sa Metro Manila na isolated light rains. Pero akin din po pinapayuhan ang mga naninirahan sa Baguio City, sa mga matataas na lugar, magdala po tayo ng sweater o jacket, pananggalang po sa lamig. Pagkat panahon na po ngayon ng hanging amihan, medyo po palamig na ng palamig ang panahon, pagkat papalapit na nga po yung ating Kapaskuhan. Alright, maraming salamat po Mr. Mendoza sa inyong mga ibinahaging kaalaman hinggil sa lagay ng ating panahon. At mga kababayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Alright, sa puntong ito pag-usapan naman natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise pwede niyong picturean ng 6:02 a.m. at lulubog naman po si Haring Araw sa ganap na 5:24 p.m. Ang ating moonrise 10:51 p.m., moonset natin 11:32 a.m. May illumination po yan na 67% at makikita nga po natin bukas ang last quarter moon. Ang last quarter moon nga po yung lunar phase kung saan kalahating parte lamang ng buwan ang naiilawan and it rises around midnight and sets around noon. Para naman sa tidal predictions along Manila Bay natin sa atin ng Namria, ang ating high tide 1:41 a.m. May taas po na 0.82 meter. Ang low tide naman po natin mamayang 10:04 a.m. May taas po na negative 0.02 meter. Mga kababayan, ating nga alamin ang lagay ng panahon sa mga lugar kung saan ginaganap ang relief at rescue operations, kung kaya't huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Panahon TV.